Mula sa hilagang Shin hanggang Nanchi, sumugod si Xuanqin kasama ang kanyang mga hukbo dala ang isang malupit na utos. Bata man o matanda, walang ititira. Ang ating bida na si Song Qingjing ay isang prinsesang ipinakasal sa Nanchi para sa alyansa. Ang natanggap niya ay hindi saklolo mula sa kanyang inang bayan, kundi isang malupit na kamatayan. Kahit huling hininga na lang ang natitira, may dala-dala pa ring masakit na katanungan si Song Qingjing sa kanyang puso. Bakit pati ang mahal kong kapatid? Isa-isang nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng bagong emperador ng Nanchi na si Xuanqin. Bigla, pakiramdam ni Song Qingjing ay parang nananaginip siya. May narinig pa siyang isang inok na nagmumura sa kung sino. Chiske, matigas din ang loob mo ha. Pagbibigyan kita ngayon. Tara na, uminom na tayo. Gulat siyang napatingin sa batang nakahiga sa lupa at naisip, hindi ba't si Song yan? Kaya naman pala, kahit siya ay binubuli din noon ng mga inok. Pagkatapos ay bigla niyang narinig ang boses ng isang maliit na batang babae. Eunuch Chin, ang galing niyo talagang magsalita. Posible bang hindi na gumaling ang prinsesang ito? Napatingin si Song Qingjing sa maliit na batang babae at napasigaw sa loob-loob niya, ang cute na batang ito na parang kitikiti. Hindi ba't ako ito? Sa wakas, kumalma siya at hinarap ang realidad. Habang nakatitig sa sarili sa salamin, natigilan siya. Naawa ang langit. Ang totoo, muling nabuhay si Song Qingjing. Dahil nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon, sisiguraduhin kong ako ang tatayo sa pinakatuktok ng palasyong ito, at ako ang hahawak sa sarili kong tadhana. At heto na tayo sa laban ng isang tusong reborn na mali. Isang munting prinsesa nakaharap ang isang mabagsik na munting prinsipe. Kung gusto ninyong makita kung paano mag-aaway ng todo ang magkapatid na ito sa gitna ng pagmamahal at galit, manatili lang kayo. Isang grupo ng mga bating ang sumigaw sa takot. Eunuch Lee, hindi. Hindi, huminto na siya sa paghinga. Bawat isa sa kanila ay mga duwag, nagmamadaling umiwas sa sisi. Sino ba ang nakakaalam kung paano namatay ang lalaking Lee na iyon? Ano na ang gagawin natin kapag pinanagot tayo ng mga nakatataas? Dahil dito siya namatay, tiyak na kasalanan ito ng ikasiyam na prinsipe. Bilisan niyo at ipaalam kay Eunuch Skin. Nagdilim ang mukha ni Song Qingjing habang bumubulong sa sarili, patay na siya. Patay na talaga. Pinatay ni Xuanqin ang bating na ito. Biglang may isang malamig na boses ang narinig sa likuran niya. Nakita ng lahat ni ate, di ba? Kinabahan siya ng husto hanggang buto. Nagmamadaling itinago ni Song Qingjing ang kanyang takot at nagkunwaring tanga, habang nakangiting nagsabi, narinig. Ko kasing nandito rin sa malamig na palasyo ang mahal na kapatid, kaya pumasok ako para bisitahin ka. Hindi ko inaasahang makikita ang bating na ito na. Biglang natumba at namatay. Bago pa siya makatapos, biglang hinablot ng bata ang kanyang pulso at isinalya siya sa pader, dahilan para mapangiwi sa sakit si Song Qingjing. At ang kapatid niyang yon ay parang isang mapaghinalang lobo, na malamig na nagsabi, magsalita ka. Ano ang pakay mo? Sumagot siya ng tulala. Ano namang pakay ang magkakaroon ako? Napadaan lang talaga ako, noong makita niya. Ang maliit nitong kamay na papunta sa kanya, sumigaw sa takot ang instinct ni Song Qingjing. Anak ng buwisit. Ang dakilang Demon King na si Xuanqin. Ay hindi naman siguro ako papatayin para patahimikin, di ba? Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, napasigaw na lang siya, hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang ikapitong prinsesa ng mahal na hari. Kapag namatay ako, hindi magiging maliit ang gulo para sa iyo, pero kung pakakawalan mo ako, matutulungan kitang makalabas. Dito. Habang nanginginig pa siya, iniabot nito ang kamay at hinugot ang hairpin mula sa kanyang buhok, habang nag-test-kest. Bumulong ito ng mahina, hindi mo talaga maitago ang takot mo, no? Tamang-tama naman na maraming boses ang narinig mula sa labas. Biglang namatay si Eunuch Lee sa silid ng ikasiyam na prinsipe. Siguradong gumamit siya ng kung anong klaseng pangkukulam. Dapat iyon na nga. Nabalitaan ko ang tungkol sa ina ng ikasiyam na prinsipe. Bago pa matapos ang pangungusap, pinatigil siya ni Eunuch Chin. Tumahimik ka. Gusto mo na bang mamatay? Pinagtsitsismisan mo ang taong iyon. Pagkatapos ay magalang siyang nagsabi, ikasiyam na prinsipe, may isang lalaking namatay. Sa iyong silid. Ano man ang mangyari, dapat man lang ay bigyan mo ang lingkod na ito ng paliwanag. Hindi ba? Nag-isip si Xuanqin. Sa sarili niya, kung sinasabi niyang matutulungan niya akong makalabas, dapat ko itong isaalang-alang. Kahit anong mangyari, kailangan ko pa ring itago ang aking tunay na lakas. Kaya agad niyang itinuro si Song Qingjing, at sinabi ng may inosenteng paghihinagpis, si ate po. Hindi nga nagkamali ang kapatid niya. Pagkakita pa lang sa kanya ng matandang eunuch na si Qin, mapangutya na itong nagsalita, hindi ba't ito ang ikapito na prinsesa? Mukhang nagiging masigla ang Cold Palace ngayon ah. Pati ang ikapitong prinsesa na kay tagal ng may sakit at hindi gumagaling ay nagpakita na rin. Sobrang diring-diri siya rito. Kaya naman, pabalang siyang sumagot, ang galing talagang magsalita ni Eunuch Chin. Ganoon, na baka imposible para sa prinsesang ito na bumuti ang lagay. Kitang-kita ang pagkairita nito sa kanya, kaya matigas nitong sinabi, naging
Mapangahas ang lingkod na ito. Maaari ko bang itanong kung bakit pinatay ng ikapitong prinsesa si Eunuch Lee? Kapag ang isang prinsipe ay lumabag sa batas, parurusahan siya. Gaya ng isang ordinaryong mamamayan. Mahal na prinsesa, sumama po kayo sa amin sa tanggapan ng parusa. Dakpin ng ikapitong prinsesa. Pagkatapos niyang magsalita, isang grupo ng mga eunuch ang sumugod sa kanya. Sa huli, nahuli pa rin si Song Qingjing at kinaladkad. Palayo. Labag sa loob, palihim siyang lumingon kay Xuanqin sa kanyang likuran. Isang grupo ng mga maton na lalaki, harap-harapang nambubuli ng isang bata. Galaw-galaw. Huwag mong idaan sa bagal ng lakad. Samantala, nagpout si Song Qingjing habang naglalakad ng kampante habang nag-iisip ng plano. Mula rito hanggang sa tanggapan ng parusa, dadaan sila sa tinitirhan ni Consort Dowager Jin. Lahat ng mga asawa ng yumaong emperador ay patay na. Si Consort Dowager Shun na lang ang natitirang buhay bukod sa Empress Dowager. Siguradong may pambihira siyang diskarte. Ang pinakaayaw kasi ni Dowager Consort Shun ay ang mga utusang inaapi ang kanilang mga amo. Kaya naman pagkakita pa lang ni Qingjing sa plaka ng palasyo ni Dowager Consort, sumigaw na siya agad, bitawan niyo ko. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang ikapitong prinsesa. Ang lakas ng loob ninyong mga hamak na bastusin ang nakatataas sa inyo. Kayong mga utusan, masyado na kayong mapangahas. Pero hindi man lang sila natakot, bagkus ay mas malakas pa siyang sinigawan. Tumahimik ka. Kahit pumasok ka pa sa malamig na palasyo, hindi ka pa rin titigil. Inis na nag-utos si Eunuch Shin, takpan niyo ang bibig niyan. Napaka-istorbo. At gaya ng inaasahan, ilang segundo lang ang lumipas, bumukas ang pinto ng palasyo ni Dowager Consort. Isang matandang katulong ang lumabas at nagtanong, anong kaingayan nito? Kapag naistorbo niyo si Dowager Consort, mababayaran ba yan ng mga ulo niyo? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Eunuch Shin, at magalang siyang binati. Binibining Kintan, pinatay ng ikapitong prinsesa ang tauhan kong si Little Lee nang walang dahilan. Dadalhin namin siya ngayon sa tanggapan ng parusa. Pagkarinig niyon, galit siyang pinagalitan ni Kintan, kahit nasa malamig na palasyo, prinsesa pa rin siya. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang umasta ng ganyan? Dahil sa mga salitang iyon, dali-daling inutusan ni Eunuch Shin ang kanyang mga tauhan na bitawan ang prinsesa, sabay bulong na nagtanong, binibining Kintan, ibig niyo bang sabihin ay labag ito sa alituntunin? Lalong nainis si Kintan sa narinig at agad na pinrotektahan si Qingjing. Kahapon, binasag ni Little Lee ang porcelain vase ni Dowager Consort. Inutusan ni Dowager Consort ang ikapitong prinsesa na disiplinahin siya ng kaunti. May mali ba roon? O baka naman kinukwestiyon niyo ang utos ni Dowager Consort. Pagkarinig niyon, nagkatinginan ang grupo dahil sa pagkalito. Habang hindi sila nakatingin, mabilis na tumakbo si Qingjing sa likuran ni Kintan at kumapit sa kanya habang nag-iinarte, yaya. Dagdag pa niya, matapos dalhin ni Eunuch Shin ang mga tauhan niya para bugbugin ang ikasiyam na prinsipe, bigla na lang bumula ang bibig niya at nahimatay. Pero pinipilit ni Eunuch Shin na ako ang may gawa. Umiyak siya ng kaawa-awa. Yaya, simula. Noong pumasok ako sa malamig na palasyo, palagi na akong nag-iingat. Natatakot ako na ang isang maling hakbang ay ikamatay ko, paano? Kung naman magagawang saktan ang kahit na sino. At gaya ng inaasahan, matapos marinig ang kanyang sumbong, tumingin si Kintan. Nang may pagkamuhi sa mga tao sa harap niya at pinagalitan sila. Huwag kang mag-alala, ikapitong prinsesa. Tingnan lang natin kung sino ang maglalakas loob na ilayo ka rito ngayong araw. Hindi mapigilan ni Qingjing na lihim na matuwa sa sarili habang nakatingin sa kanila. Gusto niyo kong saktan? Ang prinsesang ito ay muling nabuhay na. Paano pa ako magpapaapi sa mga hamak na katulad niyo? At ang kanyang maliit na kapatid ay palihim palang sumusunod para manood ng palabas. Pinagmamasdan niya ang mga diskarte ng prinsesa at naisip, mukhang matalino ang kapatid kong ito, baka nga matulungan niya akong makalabas sa malamig na palasyo. Habang mas nakikinig si Eunuch Shin, lalo siyang hindi naniwala. Sinimulan pa niyang pagalitan si Kintan. May buhay na nawala. Maaari bang ang ikapitong prinsesa ay balewalain na lang ang lahat sa ilang salita? Biglang may isang malumanay pero makapangyarihang boses ang sumabat sa kanya. Napakahusay mo naman, Eunuch Shin. Hindi mo na yata sineseryoso ang utos ng mga nakatataas sa iyo. Noong makita niya ang babaeng lumabas, kinilabutan siya at nabulol, Dowager Consort. Agad na lumuhod ang lahat at magalang na sinabi ni Eunuch Shin. Pagpupugay sa inyo, Consort Dowager Shun. Ang lingkod niyo ay sumusunod lamang sa alituntunin. Noong binigyang diin ni Consort Dowager Shun ang salitang alituntunin, humakbang pasulong si Kintan at sinampal siya sa mukha, sabay galit na sinabi, lapastangan. Isang hamak na utusan, naglalakas loob na magsalita tungkol sa mga alituntunin sa harap ni Consort Dowager Shun. Si King Jing naman ay natigilan sa nakita at nagsimulang mag-isip ng malalim.
Si Eunuch Shin ay isa sa mga paboritong tauhan ng Empress Dowager. Kung nagagawa siyang sampalin ni Binibining Chintan kahit kailan niya gusto, siguradong hindi lang basta. Simpleng diskarte ang mayroon si Consort Dowager Sean. Pagkatapos, mariin siyang inutusan ni Consort Dowager Sean. Bumalik ka, at sabihin mo sa amo mo na. Bantayan niyang mabuti ang sarili niyang aso. Kung hindi, ako na mismo ang magpaparusa sa kanya. Pagkarinig sa mga salitang iyon, sobrang natakot si Eunuch Chin, kaya paulit-ulit niyang isinubsob ang kanyang ulo sa lupa at nagmakaawa. Patawarin niyo po ako, Dowager Consort. Nabulagan po ang puso ko, at naniwala sa mga walang kuwentang sinabi ng ilang hamak kong tauhan. Nagkamali po ako ng akala sa ikapitong prinsesa, at naabala ko pa kayo. Karapat-dapat po akong mamatay. Ang dahilan, kung bakit takot na takot siya ay dahil matagal nang may mga balibalita sa palasyo. Sinasabing sinumang magpagalit kay Consort Dowager Shun ay mamamatay ng walang malinaw na dahilan. Ngumiti ng bahagya si Consort Dowager Shun kay Qingjing at sinabi, naglakas loob siyang. Hayaang bastusin ng mga hamak ang nakatataas sa kanila at gapusin ang isang prinsesa, karapat-dapat talaga siyang mamatay. Sa tingin mo, paano? Natin siya dapat parusahan, ikapitong prinsesa. Noong oras na iyon, napag-isipan na ito ng mabuti ni Qingjing kung gagamitin niya ang kamay ni Consort Dowager Shan para parusahan si Eunuch Qin ngayon, lalong magiging mahirap ang buhay niya sa malamig na palasyo sa hinaharap. Kaya naman, buong talino niyang sinabi, dahil sinabi naman ni Eunuch Qin na isa lang itong pagkakamali, hinihiling ko kay Consort Dowager Shun na patawarin siya. Pagkarinig niyon, sumang-ayon ang Dowager Consort at nag-utos, dahil nagsalita na ang ikapitong prinsesa. Magsilayas na kayo. Sapat na ang makita ang pagmumukha ninyong mga alipin para mairita ako. Alam ni Qingjing kung kailan dapat sumuko, at kung kailan dapat magmatigas. Pagkaalis ng iba, agad siyang lumuhod para pasalamatan si Dowager Consort Shan. Nang makita ito, nasisiyahang sinabi ng matanda, pagod na. Ako. Maaari ka na ring umalis. Karasara pa lang ng pinto nang biglang may narinig siyang mapang-uyam na tawa. Agad na. Naramdaman ni Qingjing na galing iyon sa pasaway na si Zhou Xin. Kaya naman, sinugod niya ito at malamig na sinita, mahal na kapatid, nasiyahan ka ba sa palabas? Nagustuhan mo ba? Relax na relax pa ring tignan si Zhou Xin. Talagang kahanga-hanga ka, ate. Masyado kang magaling gumamit ng kapangyarihan ng iba. Sa sobrang galit, kinuwelyuhan niya ito at sinabing, ikaw. Kung hindi lang dahil sa'yo, paanong nagawa ni Yuen na itakas ako? Kung hindi dahil sa'yo, paano ko? Habang nagsasalita siya, biglang sumagi sa isip niya ang imahe ng determinadong binatang si Song, noong pinangunahan nito ang mga tropa para ihatid siya sa huli niyang paglalakbay. Kaya natakot si Qingjing hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Agad siyang nagpakalma at muling kinausap ang lalaki. Tapos na ang usaping ito. Bakit ka pa nandito? Sinipa niya ang taong nasa tabi niya at mapang-asar na sinabing, nag-aalala rin naman ako kay ate, ah. Tingnan mo, gising na si Enoch Lee, kaya ipinagapos ko siya at dinala rito para iligtas. Si ate. Sinong mag-aakalang naayos mo na pala ang problema ng mag-isa? Hindi naniwala si Qingjing at bumulong, kailan ka pa? Naging ganito kabait? Biglang lumapit si Zhou Xin, kaya medyo nagulat siya, at sinabing, ate, totoo pa ba ang sinabi mo dati, na ilalabas mo ako sa malamig na palasyo? Noong sandaling, marinig iyon, palihim na nagmura si Qingjing. Gaya ng inaasahan sa lalaking wawasak sa Nanyu at Northern Zhao sa hinaharap. Basta't para sa sariling kapakanan, kahit kagalit ko lang siya kanina, kaya na niyang magpanggap na mahina ngayon. Talagang hindi ka dapat hayaang mabuhay. Nararamdaman ang pagnanais niyang pumatay, lumingon siya ng kaunti, at nag-isip, ibig sabihin, hindi nga nagkataon lang ang nangyari sa malamig na palasyo noon, pero kailan ko ba? Nakasamaan ng loob ang kapatid kong ito. Pero sa labas, pareho silang nagkukunwari. Inosente siyang ngumiti at sinabing, syempre, anuman ang mangyari, ate pa rin kita. Paano ko matitiis na makita kang naghihirap sa malamig na palasyo? Sumagot si Qingjing, kung ganoon, maraming salamat, mahal na kapatid. Tungkol naman sa aliping ito, ipapaubaya ko na siya sa'yo, babalik na. Muna ako. Sumagot si Zhao Xin. May dahilan talaga kung bakit niya iniwan si Eunuch Lee. Gusto niyang makita kung paano ito didiskartehan ng ate niya ngayon. Hindi pinansin ni Qingjing ang pagpupumiglas ni Eunuch Lee, tiningnan lang niya ito ng kalmado at sinabing, huwag kang mag-alala, may silbi ka pa. Kinabukasan ng madaling araw, nagmamadaling pumunta ang ikapitong prinsesa para makita si Dowager Consort Shan. Nakangiti siyang nagbigay pugay. Magandang umaga po, mahal na Reyna. Nagbibigay galang po si Qingjing kay Dowager Consort Shan. Si Dowager Consort Shan naman ay humigop ng tsaa at nakangiting nagtanong, kumusta ang pagbati ko sa umaga, agad na. Pumunta sa punto ang ikapitong prinsesa. Nalaman ni Qingjing na buhay pa pala si Eunuch Lee. Kaya naman, dinala ko siya rito para kayo na ang humusga sa kanya.
Una, dahil ayaw kong mapagbintangan sa pagkuha ng buhay ng iba. Pangalawa, ayaw kong mapagsismisan ang inyong kamahalan dahil sa pagtulong sa akin. Ang matandang reyna sa itaas ay, tila natuwa at nagtanong, alam mo ba ang nangyari sa Yunakli na ito, ikapitong prinsesa? Pero kahit anong tanong niya, iginiit ni Qingjing na wala siyang alam kung bakit naging ganoon ang lalaki. Kaya naman hindi na siya. Pinahirapan pa ng reyna at inutusan na lang si Qintang na ilayo ang lalaki. Bilang pagsunod, sumigaw si Qintang, mga kawal. Binastos ni Yunoxli ang mahal na reyna sa harap ng tarangkahan ng palasyo. Dalhin siya sa opisina ng kaparusahan at parusahan ayon sa batas. Habang pinagmamasdan ang tulala at tila wala sa sariling si Unokli na kinakaladkad palayo, palihim na. Napabuntong hininga si King Jing. Inakala niya noong una na ang paggamit ng lihim na teknik ng palasyo para gawin itong tanga ay makakaligtas sa buhay nito. Nang mapansin ang kanyang pag-aalinlangan, mahinang nagtanong si Dowager Consort Shan, ano yon? Gusto mo ba siyang ipakiusap? Agad. Itong itinanggi ni Qingjing. Hindi po, nararamdaman lang ni Qingjing na ang mga aliping ng aapi sa kanilang amo ay hindi dapat kinakahabagan. Nang marinig iyon, nasiyahang tumango ang matandang reyna at bumulong, may pagkakahawig ka nga kay Noble Consort Lansa. Ibang aspeto. Pero kung nagkaroon lang siya kahit kaunti ng ganyang pag-iisip noon, hindi sana siya namatay ng maaga. Medyo nagulat si Qingjing at nag-isip, Noble Consort Lan. Ang nanay ko ba ang tinutukoy niya? Kilala pala ni Dowager Consort. Siya ang nanay ko. Agad na sinamantala ni Qingjing ang pagkakataon at madiskarteng nagmakaawa. May kaunti lang po akong diskarte. Sa harem na ito, ang mga walang kapangyarihan at boses ay hirap mabuhay. Nais po ni Qingjing na maglingkod sa inyong tabi palagi, sana po ay hindi ninyo ako mamasamain. Bahagyang natawa si Dowager Consort Shan at sinabing, isa lang akong matandang malapit ng mamatay, ano pa ba ang pagsisilbihan? Mahilig lang ako sa tsaa, mula ngayon, pumunta ka lang. Araw-araw at ipagtimpla mo ako ng tsaa. Nang makitang labis ang tuwa ni Qingjing, malumanay siyang pinaalalahanan ni Qintang, ikapitong prinsesa, bakit? Hindi po ba kayo nagpapasalamat sa ating mahal na konsorte? Masayang ngumiti si Song Jingjing, maraming salamat po sa kabutihan ng mahal na konsorte. Kung ganoon, mauuna na po si Song Jingjing. Babalik po ako bukas. Pagkaalis ng ikapitong prinsesa. Namutla ang mukha ni Konsorte Dowager Shan. Sa tabi niya, mahinang nagsalita si Chintan, mahal na konsorte, bakit niyo pa po pinapasok ang sarili niyo sa magulong sitwasyong ito? Kumunot ang noo ng Dowager Consort, tinitiis ang sakit habang bumubulong, kung ang lason ng gu sa katawan ko ay hindi lang. Imposibleng mapigilan pa, bakit ako magtatago sa malamig na palasyong ito? At anak siya ni Liying, ang mangkukulam ng gu. Nang makitang tila babagsak na ang Dowager Consort, mabilis siyang inalalayan ni Chintan at sinabing, oras na naman po. Sumasakit na naman ang inyong ulo. Tutulungan po kayo ng aliping ito sa loob para makapagpahinga, habang nagngangalit ang kaniyang mga ngipin. Naisip ni Konsorte Dowager Shan, Song Jingjing, wag mo akong bibiguin. Sa kabilang dako naman ng malamig na palasyo, si Song Xuanjin ay matiyagang nag-eensayo ng martial arts. Iniabot ng kaniyang bantay ang isang tuwalya at sinabing, mahal na prinsipe, gumawa po kayo ng hakbang. Kahapon. Masyadong mapanganib ang ginawa niyo. Kinuha ni Song Xuanjin ang tuwalya at mahinang sinabi, hindi na mauulit sa susunod. Pero hindi naman ako nawalan, hindi ko akalain na ang kapatid kong prinsesa ay hindi rin pala ordinaryong tao. Nang makitang tila natutuwa siya, lalong naging balisa ang bantay at nagbabala, mahal na prinsipe, mas mabuti pong huwag na. Gumawa pa ng gulo. Huwag niyong kakalimutan na ang inyong inang emperatrice ay nasa hilagang Qinpa at naghihintay. Nailigtas niyo siya, pati na ang ating mga kauri. Bago pa man siya matapos, pinutol siya ng ikasiyam na prinsipe. Guro Xiao, alam ko yan. Hindi simple ang mga motibo ni Song Jingjing. Gusto pa nga niya akong patayin, pero sa ngayon kailangan ko siyang gamitin para matulungan akong makaalis sa malamig na palasyong ito. Kaya pansamantala, sasakyan ko muna ang laro niya. Pagkaraan ng ilang sandali, kumunot ang noo niya at sinabi. Sa isang mahinang tono na mahirap basahin, at saka, hindi ganoon kadaling patayin ako ni Song Jingjing. Samantala, ang mismong si Song Jingjing, na pinag-uusapan nila ay nasa ibang sulok ng malamig na palasyo, nilalabas ang isang maikling espada na puno ng puot. Iniamba niya ito at isinumpa si Song Xuanjin sa kanyang isipan. Pero sino ang mag-aakala na naglalaro lang pala siya ng fruit slicing? Nang makita ito, agad na sinabi ni Chuxi, Prinsesa, utusan niyo na lang po ang aliping ito na maghiwa. Bakit kailangan niyo pang gawin yan mismo? Mag-ingat po kayo baka masugatan niyo ang inyong sarili. Masayang sumagot ang ikapitong prinsesa, regalo ito para kay Inang Konsorte Dowager. Kaya, syempre, dapat ako mismo ang gumawa para ipakita ang aking katapatan. Siya nga pala. Nasaan na, yung pinapakuha ko? Sa iyo?
Nagdala si Chuxi ng isang kahon at sinabi habang binubuksan ito, Prinsesa. Ang mga alaala ng yumaong marangal na konsorte ay nandito. Lahat. Malungkot niyang tiningnan ang mga gamit at mahinang tinawag, inang konsorte. Nang makita niya ang mga lumang kagamitang yon. Muling naalala ni Song Jingjing ang gabing iyon nang tawagin siya ng kaniyang ina sa tabi ng higaan nito at sinabing, Jing-er, magpakabait ka. May sasabihin ang inang konsorte sa iyong napakahalagang bagay ngayon. Dapat mo itong tandaang. Mabuti. Nag-iwan ako ng kayamanan para sa iyo sa palasyo ng Sisen. Kapag nasa tamang edad ka na, kunin mo ito at pag-aralang mabuti. Bago pa siya. Matapos, bigla siyang umubo ng dugo. Noon lang, nang nag-aalalang magtanong si Chuxi, Prinsesa, bakit po kayo umiiyak na naman? Napagtanto ni Song Jingjing na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Agad niya itong pinunasan at sinabing, wala ito. Naalala ko, lang ang inang konsorte. Matapos ang alaalang iyon, medyo sumakit ang kanyang ulo at naisip niya sa sarili. Matapos mamatay ni inang konsorte ng taong iyon, ipinag-utos ng amang emperador na isara ang palasyo ng Sisen. Kailangan kong makahanap ng paraan para makapasok. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang maipagawa kay Chuxi. Nang mga oras na iyon, papalubog na ang araw at bumabagsak na ang snow, pero may mga boses pa ring naririnig sa labas. Ang ipinapagawa ko sa iyo, nagawa na ba ang lahat? Huwag po kayong mag-alala, Enoch. Ang mga tao sa malamig na palasyo ay naabisuhan na. Ang matandang Ainok na nag-aalaga sa kanya araw-araw ay napaalis. Naring gamit ang isang dahilan. Sa pagkakataong ito, siguradong mabibigyan siya ng tamang leksyon, kaya lang, napakalamig. Nang panahon ngayon, at kahit anong mangyari, isa pa rin siyang prinsipe. Sumagot si Onokshi nang walang pakialam, ang mga prinsipe, at prinsesa ay namamatay sa loob ng palasyong ito sa lahat ng oras, lalo na ang isang prinsipe sa malamig na palasyo na walang nag-aalaga, gaya ng sinabi ng mga tauhan ni Eunuch Chin. Nang gabing iyon, ang eunuch na naglilingkod kay Song Xuanjin ay bumulong sa kanya, mahal na prinsipe, bigla po. Akong inilipat ngayong araw. Nang bumalik ako, nakita kong kinuha ang lahat ng sapin sa kama at uling. Siguradong, gawa ito ni Eunuch Shin. Bakit hindi ko nalang humanap ng paraan para patayin siya? Pero agad siyang pinigilan ng ikasiyam na prinsipe. Huwag. Habang nagpapainit ng tubig si Song Xuanjin, sinabi niya, kaya kinuha lang nila ang aking sapin sa kama at uling. Pambata. Pagkatapos ay, walang kaabog-abog na ibinuhos niya ang lahat ng mainit na tubig sa kanyang sarili at nagmura sa malamig na boses, ate, may kinalaman. Karin ba sa pakana na ito? Pagkakita ng liwanag, nagmamadaling pumunta doon si Song Jingjing, kaya nagtatakang nagtanong si Chuxi, Prinsesa, hindi naman tayo malapit sa ikasiyam na prinsipe. Bakit po natin siya binibisita? Pagkarinig niyon, sumagot siya, kapatid ko pa rin naman siya. Dahil may sakit siya, dapat ko siyang puntahan. Dumiretso siya sa kaniyang silid at mahinang tumawag, ikasiyam na kapatid, narinig ko. Nabalitaan ko na may sakit ka, kaya dinalaw kita. Pagkakita pa lang ni Xuanqin sa kanya, 2 beses siyang tumawag, ate. Nakakita ng pagkakataon si King Jing, kinurot niya ang pisngi nito sabay sabing, ikasiyam na kapatid, maayos ka lang ba? Ipinaghanda kita ng lugaw. Sumubsob siya sa mga bisig nito at nagmaktol, ate. Ang lamig ni Xuanqin, ang sama-sama ng pakiramdam ko. Doon lang napagtanto ni Qingjing na talagang malubha ang sakit ng lalaking ito. Agad siyang kumuha ng aspile mula sa hairpin sa kanyang ulo. Malamig na naisip ni Xuanqin sa sarili. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong babagsak ka, bigla niya itong binaliktad, at siya na ang nangibabaw. Pagkatapos, malamig niya itong pinagalitan, bilang isang prinsesa at nakatatandang kapatid, ganyan ba ang pag-check mo sa kalusugan ng iyong kapatid? Napasigaw sa gulat si Qingjing, nagpapanggap ka lang na may sakit. Dahil sa lakas ng ingay sa loob, nataranta si Shuji at sumigaw mula sa labas. Mahal na prinsesa, may nangyari ba? Pinulot ni Xuanqin ang kanyang hairpin at ginamit ito para takutin siya. Hindi na makapaghintay, itinulak ni Shuji ang pinto at nagmamadaling pumasok pero biglang kumalma si Qingjing at sinuyo siya. Sige na, Shuji. May sakit lang ang ikasiyam na prinsipe kaya nalilito siya. Naisip niya sa sarili, ang sarap sa pakiramdam na pinoprotektahan ako ni Shuji. Sa buhay na ito, dapat kong protektahan si Shuji. Well, sabi ng ikasiyam na prinsipe habang nilalaro ang hairpin sa kanyang kamay at mayabang na nagsalita. Siguro nga ay sobrang sama ng pakiramdam ng kapatid mo kaya nalilito na siya. Akala ko kasi kanina, may nakita akong gustong sumaksak sa akin. Bago pa siya matapos, mabilis siyang pinutol ng ikapitong prinsesa. Ikasiyam na kapatid, dapat mong malaman na dito sa palasyong ito. Ang maling pananalita ay pwedeng ikamatay ng sinuman. Pagkakita rito, galit na sumabat si Shuji, mahal na prinsipe, kahit magkapatid pa kayo. Dapat pa rin kayong sumunod sa tamang asal kapag magkasama. Dahil napagtanto niyang nagiging mahirap na ang sitwasyon, umiwas na lang siya sa usapan.
Sabi niya, gusto lang naman ibalik ng prinsipeng ito ang hairpin sa aking ate. Marahang kinuha ito pabalik ni King Jing. Pagkatapos ay nakipagsabayan siya sa pag-arte nito. Pero, hindi pa rin masaya si King Jing sa loob-loob niya at naisip, talagang tuso ang Suanchin na ito. Dahil nagduda na siya sa akin ngayon, kailangan kong makahanap ng paraan para mawala muna ang pagbabantay niya. Hawak ng ikasyam na prinsipe ang mangkok ng lugaw, pero nakuha na niya ang kanyang sagot. Hindi sila magkakampi ni Yun Chin. Pagkatapos niyon, nagmadali si Qing Jing para makipag-usap kay Consort Dowager Shan. Sabi ng matandang babae ng may kasiyahan, masyado ka namang nag-abala. Kahit nasa Cold Palace ka, nakahanap ka pa rin ng prutas para gawan ako ng tsaa, siguradong malaking halaga ng pilak ang ginastos mo rito. Agad na sinabi ni Qing Jing na tila nahihiya, sobrang bait po ninyo sa akin, Consort Dowager. Hindi ko po yata ito deserve. Maliit na paraan lang po ito ni Qing Jing para magpakita ng paggalang. Basta magustuhan niyo po ito, sapat na sa akin. Nabalitaan ko pong madalas kayong mahilo at sumasakit ang ulo. Naalala ni Qing Jing na sa palasyo ni Ina, may mga pambihirang bulaklak doon. Mabisa po ang mga iyon sa sakit ng ulo. Bago pa siya matapos magsalita, napasinghap ang Consort Dowager at nagsabi. Matagal nang isinara ang palasyo ng Sisen. Nabalitaan kong nagpapalitan ang mga guwardiya sa pagbabantay doon at walang pwedeng lumapit. Dahil may sariling plano si Qing Jing, nagpilit siya, marami pong mga halamang gamot sa loob na kailangang alagaan. Pero sumagot ang Consort Dowager, nang walang magawa, sapat na sa akin na alam kong iniisip mo ang ikabubuti ko. Maraming taon ko na itong iniinda. Sanay na ako sa mga ito. Tumayo ka na. Kaya naman, ibinaling niya ang usapan at sinabing gusto niyang pumunta sa mga manggagamot sa palasyo. Gusto niyang pag-aralan ang mga teknik sa masahe at umasang matutulungan siya ng Consort Dowager. Kahit malalim na ang gabi, nag-iensayo pa rin si Suanchin. Masigasig pa rin siyang nag-iensayo ng martial arts. Biglang may dumaan at naramdaman niyang pamilyar ang figurang iyon. At ayun nga, nagnakaw si Qing Jing ng damit ng eunuch at nagpunta mag-isa sa palasyo ng Sisen. Naisip niya sa sarili. Naging napakaswabe ng pagpunta ko rito mula sa Cold Palace. Posible kayang palihim akong tinutulungan ng Consort Dowager. Sinundan siya ni Suanchin na may nakakatakot ng ngiti, iniisip na, sabi ko na nga ba, siya ito. Pero bakit niya itataya ang lahat? Bakit siya pupunta sa palasyo ng Sisen? Bigla siyang napatawa nang makita niyang gumagapang ang ikapitong prinsesa. Gumagapang siya sa butas ng aso habang nakamasid ang prinsipe mula sa itaas. Napansin ng ikasyam na prinsipe na paparating ang mga guwardiya. Kaya naman, mabilis siyang gumawa ng snowball at ibinato ito sa kabilang direksyon, dahilan para maging alerto agad ang mga guwardiya. Nang makaalis na ang mga guwardiya, tumalon din sa loob si Suanchin, gustong makita kung anong sikreto ang itinatago ng kanyang ate. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang unang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang salaming iyon, biglang bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Ina, napakaganda po ng paru-parong ito. Pwede po bang mapunta ito kay Jingher? Sabi nito noon, mabait na bata, Jingher. Hindi lang ito basta kwintas na jade. Isa rin itong susi. Isang kayamanan na iiwan ko para kay Jingher. Ngayon, habang hawak ang kwintas, nagtatakang nagtanong si Qing Jing, kung isa itong susi, nasaan naman kaya ang kandado? Pagkatapos niyang magsalita, nakakita si Qing Jing ng isang siwang sa salamin na sakto sa kwintas niya. Napatingin siya sa gulat. Hindi naman siguro ito ganito kasimple, di ba? Talaga bang ganito katalino si Ina? Talaga bang ganito ka? Saktong-sakto, pagkapasok ng pendant na jade, biglang bumukas ang isang sikretong drawer sa ilalim ng salamin. Dali-dali niyang kinuha ang kahon sa loob at bumulong, kaya pala sinasabi nilang ang pinakamanganib na lugar ang siyang pinakaligtas. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang kahon at tumambad sa kanya ang isang manual ng Gu Arts, isang sulat, at may iba pa sa loob. Napahiyaw sa gulat si Qing Jing. Ang kahon palang ito ay gawa sa libu-libong insekto. Pero sa sandaling iyon, mas pinili muna niyang basahin ang sulat. Sabi sa sulat, Jing pagkabasa mo nitong sulat na ito, siguradong wala na si Ina sa mundong ito. Matagal nang kinamumuhian ng iba ang angkan ng Gu. Noong araw, si Ina ay isang prinsesa ng nasabing angkan. Para itago ang aking tunay na pagkatao, naglakbay ako sa malayo para magsanay, at doon ko nakilala ang tunay mong ama. Gamitin mo ng mabuti ang manual at ang eye silkworm na iniwan ko para sa iyo. Tandaan mo itong mabuti, huwag mong ipapaalam kahit kanino ang tunay mong pinagmulan. Pagkatapos basahin, natulala siya. Hindi pala siya tunay na anak ng emperador. Maya-maya, may nakita siyang isang maliit at tila cute na uod na gumagalaw-galaw. Sinundot-sundot ito ni Qing Jing ng ilang beses gamit ang daliri, sabay sigaw sa gulat, ito ba ang ice silkworm? Bago pa siya makapagsalita, may narinig siyang sigaw mula sa labas. Narito na ang mahal na hari. Naku po. Pagkarinig doon, agad siyang natatarantang yanap ang lahat ng gamit sa kanyang mga braso, at naghanap ng matataguan. Dumating ang emperador, kasama ang maraming tauhan, sinipa ang pinto at nagutos. Pumasok kayo at tingnan kung anong nangyayari sa loob.
Sumunod ang kanyang tauhan at sinipa ng malakas ang pinto para bumukas ito ng todo. Aktong bubunot na sana siya ng espada nang biglang may marinig uling anunsyo mula sa labas. Narito na ang konsorte Dahager. Magalang niyang binati ang emperador, at gaya ng inaasahan, magalang din ang tugon nito sa kanya. Konsorte Dahager, bakit ka napunta rito? Hindi mo na kailangang magbigay-pugay. Malambot na sumagot si Konsorte Dahager Sean. Mahal na hari, ang inyong katawan ay higit pa sa halaga ng 10,000 ginto, bakit kayo napadpad sa ipinagbabawal na palasyo ngayong gabi? May nangyari ba? Medyo may pag-iingat na sumagot ang emperador, humingi ako ng paumanhin sa pag-aalala mo, Konsorte Dahager. Bigla ko lang kasing na-miss si Lan, kaya dumaan ako para tingnan. Pero sa loob-loob niya, nagkakalkula na siya. Nalaman ko lang na may pumasok dito dahil sa mga patibong na inilagay ko sa loob ng silid. Pero si Konsorte Dahager Sean, galing pa sa malamig na palasyo, pero nakarating agad dito ng ganito kabilis, hindi katakatakang palaging maingat sa kanya ang Empress Dowager. Kinaladkad palabas ng gwardya ng emperador si Song Qingjing at nagulat, kamahalan, ang ikapitong prinsesa lang po ang nahanap namin sa loob ng silid. Habang nakabitin sa ere, nagpupumiglas siya at sumisigaw, bitawan niyo ako. Amang emperador. Natigilan ang emperador ng sandali at mahinang nagtanong, ikaw ba iyan, Jing-er? Bakit ka pumasok sa ipinagbabawal na palasyo? Sa sobrang takot, naisip niya sa sarili. Umalis ako sa malamig na palasyo nang walang pahintulot at pumasok pa sa ipinagbabawal na lugar. Sino ang nakakaalam kung anong parusa ang naghihintay sa akin? Pero nandito si Konsorte Dahager. Kung magpapakyut ako at magmamakaawa, baka makatakas ako sa parusa. Kaya naman nagpasubasob siya sa sahig at umiyak, amang emperador. Miss na po kayo ni Jing-er, pati na rin ang inang konsorte. Kaya po palihim akong pumasok. At gaya ng inaasahan, agad sumabat si Konsorte Dahager Sean. Kawawa naman ang batang ito. Sa murang edad, nakakulong na siya sa malamig na palasyo. Nang mapansin niyang nakatuon na sa kanya ang pansin ng emperador. Lalo pa niyang ginalingan ang pag-iyak. Matagal na pong hindi nakikita ni Jing-her ang amang emperador. Miss na po kayo ni Jing-her. Amang emperador, wag na po kayong magalit. Sige na po, magpapakabait na po si Jing-er. At dahil doon, nagbalik ang masasayang alaala sa isip ng emperador. Noong araw, palagi siyang inaalagaan nito. Napakabait ni Jing-er. Gusto ba ni amang emperador na ipasyal si Jing-er para makapaglaro? Bahagyang kumunot ang noo ng emperador habang inaalala ang mga panahong iyon. Habang dagdag pa ni Konsorte Dahager, naaalala ko pa noong simula, sobrang mapagmahal ninyo sa isa't isa ni Noble Consort Lan. Sayang nga lang at maikli ang buhay ng kagandahan, kahit nanirahan ng batang ito sa malamig na palasyo, marunong pa rin siya sa mga alituntunin. Sa pagkakataong ito, talagang na-miss lang niya siguro si Noble Consort Lan, at ang inyong kamahalan, mahal na hari. Patawarin niyo na po siya. Biglang nagpakawala ng mapait na tawa ang emperador at naisip, Lan. Mapagmahal? Pero agad siyang nag-ayos ng sarili at nagsabi, dahil nakiusap para sa iyo si Konsorte Dahager. Sa pagkakataong ito, hindi ko napaparusahan ang paglabag mo sa pagpasok sa ipinagbabawal na lugar. O, bakit hindi ka pa magpasalamat agad? Kay Konsorte Dahager? Agad na yumukod at nagpasalamat ang ikapitong prinsesa. Simula ngayon, talagang susunod na po si Jing-her sa mga patakaran ng maayos. Dahan-dahang pinunasan ni Konsorte Dahager Sean ang kanyang mga luha at sinabing, tahan na, mabait na bata. Tumayo ka na. Tingnan mo ang munti mong mukha, iyak ng iyak. Kahit si Qingjing mismo, hindi alam kung bakit siya humahagulgol ng ganoon. Hindi siya makatigil. Dahil sa tagpong ito, medyo nagtaka ang emperador. Tila gustong-gusto ni Konsorte Dahager si Jing-her. Pagkatapos ay malambing na nagsabi ang konsorte, ito nga po sana ang gusto kong idulog sa inyong kamahalan, madalas po itong batang ito, na nagpupunta sa akin para magbigay-pugay. Napakamakagulang niya. Umaasa po ako na hahayaan niyo siyang malayang makalabas-masok sa malamig na palasyo. Para matulungan niya akong maghatid ng mga mensahe, at gumawa ng maliliit na utos. Dahil si Konsorte Dahager siya na ang nagsalita, natural na ang emperador. Kaya naman, baka matulungan niya akong maghatid ng mga mensahe, at gumawa ng maliliit na bagay, dahil nagsalita na si Consort Dowager Shan, ang emperador ay natural na. Hindi siya makatanggi. Hindi lang yun, pinayagan pa siya ng maluwag na labas-masok sa palasyo ng sisen ng kanyang ina, at sinabing sasabihan niya ang mga bantay sa tarangkahan. Pagkarinig niyon, nagliwanag ang mga mata ni Song Qingjing at bulalas niya. Nang may tuwa, talaga po, maraming salamat sa biyaya ng amang emperador. Mapagmahal na pinisil ng emperador ang kanyang pisngi at sinabing, gabi na. Masyado. Marami pa akong dapat asikasuhin kaya mauuna na ako. Dapat ay bumalik na rin at magpahinga si Consort Dowager Shen. Matapos matagumpay na mapaalis ang makapangyarihang emperador, agad na lumaki ang ulo ni Qingjing. Napabuntong hininga siya. Sa sarili. Kung may dapat mang sisihin, sisihin niyo ako dahil masyado akong matalino at mabilis ang utak. Nagpakyut lang ako ng konti. At naayos na ang lahat.
Habang pabalik, bumulong ang bantay ng emperador, mahal na hari. Hinalughog ko ang silid at may mga bakas na hinalungkat ang mga gamit, pero wala akong nahanap na kahit ano. Tungkol naman kung may dala ang ikapitong prinsesa sa kanyang katawan, nang marinig ang kalahati nito, hudyat ng emperador na tumigil siya at sinabing, alam ko na. Sa susunod, sa tuwing pupunta si Song Qingjing sa palasyo ng Sisen, iulat mo agad sa akin. Maya-maya pa, isang nakakatakot na ekspresyon. Ang lumitaw sa mukha ng emperador habang bumubulong sa sarili, Noble Consortland, ang hindi ko nakuha sa'yo, baka ang anak mo ang magbigay sa akin ng sagot. Samantala, kanina pa nakasunod si Song Xuanjin sa prosesyon ng emperador. Nanatili siyang nakatayo doon ng matagal kaya pati ang bantay sa tabi niya ay muntik ng manghina, na bumubulong, mahal na prinsipe. Paano niyo nagawang tumakas sa malamig na palasyo nang hindi ko nalalaman? Kung may nangyari mang panganib, paano pa ako makakapamuhay? Sinipa siya ni Xuanjin sa inis at sinabing, Master Xiao, baka nga naging padalos-dalos ako sa pagkakataong ito, pero marami naman akong nalaman. Pero masayang sinabi ni Master Xiao, inaasahan na sa isang prinsipe, pinalaki ko ang sarili kong napakagwapo hanggang sa punto na pati si Song Xuanjin ay napasigaw sa pagod, tama na. Tumahimik ka. Ganoon lang, lumipas ang 3 araw, at maraming gamit ang ipinadala. Mula sa palasyo patungo sa tinitirhan ni Song Qingjing. Matapos suriin ang lahat, nanlaki ang mga mata ni Chui, at napasigaw, prinsesa, yayaman na tayo. Tingnan nyo, isa itong 100 taong gulang na ginseng. Sabi naman ni Qingjing ng may pagmamayabang, maghintay ka lang Chui. Mula ngayon, lalo pang gaganda ang buhay natin. Hindi ako kumapit sa makapangyarihang hita na ito para sa wala. Pagkatapos niyon, pumunta siya sa palasyo ni Consort Dowager Shen at magalang na nagpasalamat para sa mga kayamanang ibinigay nito. Tuwang-tuwa si Consort Dowager Shen at sinabing, tumayo ka. Dahil ibinigay na ang mga yan sa'yo, gamitin mo ng walang alinlangan. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Pumasok din si Qing Dan mula sa labas at masayang sinabi, Prinsesa, ito ang mga cake na in-steam ng lingkod na ito base sa recipe na ibinigay niyo sa akin. Tikman niyo po. Nagmamadali siyang lumapit para kunin ang mga cake, saka dinala kay Consort Dowager Shen. Hindi niya rin kinalimutang ipakilala ang mga ito, na sinasabing ang pangunahing sangkap ng mga tranquil heart cake na ito ay ang pambihirang bulaklak sa palasyo ng kanyang ina na binanggit ni Song Qingjing noon. Nagpatulong pa ako sa manggagamot ng palasyo para ayusin ang mga sukat. Siguradong makakabawas ito sa iniinda ninyong sakit ng ulo, kamahalan. Tikim ni Consort Dowager Shen at tuwang-tuwang pinuri ang lasa. Napakamaalalahanin mo talaga. Ganyan din ang nanay mo noong una. Kung sa bagay, itong sakit ng ulo ko ay matagal ng epekto noong malason ako noon. Mabuti na lang at may alam sa himala ng medisina ang nanay mo at nakatulong sa paggamot nito kahit papaano. Nakakahayang lang na pagkatapos niyon, may natitira pa ring lason sa katawan ko na hindi pa naaalis. Tinitiis ko ang sakit ng ulo araw-araw. At hindi ko alam kung hanggang kailan pa kita mapoprotektahan. Mula nang bumalik galing sa palasyo ni Consort Dowager Shen, paulit-ulit na iniisip ni Qingjing ang mga salitang iyon. Naisip niya na mukhang alam ng Consort Dowager ang lihim ng kanyang ina. Kaya naman, tinutulungan ba siya nito dahil gusto nitong maalis ang natitirang lason sa katawan niya? O baka may mas malaki pang balak sa likod nito? Sa ngayon, masyado pa siyang mahina, halos hindi niya makayanan ang mga problema sa harap niya. Kailangan niyang lumakas sa lalong madaling panahon. Nang buksan ni Qingjing ang kahon na dala niya kahapon, nakita niya ang ice silkworm na iniwan ng kanyang ina. Sinundot niya ang tiyan nito, at may halong pangungutyang sinabi, so, ito pala ang natalgo na iniwan ni ina para sa akin. Mukhang wala namang kalatoy-latoy. Nagnitnit sa galit ang ice silkworm, gustong magmura gamit ang salita ng tao. Ano bang? Alam mo, nag-iipon lang ako ng lakas, akala niya tuloy ay mamamatay na ito, kaya dali-dali niyang nirepaso ang librong iniwan ni Noble Consortland pero napasigaw siya sa gulat. Paano ko ba dapat palakihin ang natalgo na ito? Kailangan ko pa pala siyang pakainin at paamuhin gamit ang sarili kong dugo. Sa huli, nagpakatatag na ang ikapitong prinsesa. Isinarado niya ang libro at sinabing, Song Qingjing, kaya mo to. At doon na nga gumamit ang bida ng maliit na kutsilyo para hiwain ang kanyang daliri. Seryoso niyang pinadaloy ang kanyang dugo sa katawan ng ice silkworm. Pagkatapos niyon, hindi niya napigilang magmura dahil sa hapdi. Napakasakit. Kasalanan mo tong lahat, Song Xuanjin. Kapag naging dalubhasa na ako sa sining ng gu, hinding-hindi kita palalampasin. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ng ikasiyam na prinsipe na medyo malamig ang panahon ngayong araw. Talaga nga namang nadadamay kahit walang ginagawa. Habang pinapakain ni Qingjing ang ice silkworm, tulala siyang nagtanong. Gaano pa ba karami ang gusto mong kainin? Mag-ingat ka baka tumaba ka ng husto. Ayaw ko ng higanteng uod bilang natalgo ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon, naintindihan talaga ng ice silkworm ang salitang higanteng uod.
Bigla itong nagalit, sumugod sa kanya, at inilabas ang mga pangil para mangagat. Sa huli, naubos ang lakas ni Qing Jing dahil sa matabang uod hanggang sa nahimatay siya sa mismong lugar. Ang matabang uod naman ay masayang kumakain. Nang bigla itong sundutin, galit itong nagmura sa wika ng mga insekto. Pangit na lalaki, kapag nakikita mo ang santong ito, bakit hindi ka lumuluhod? Huwag mo akong sundutin. Mahuhulog na ako. Pinupuntahan pala siya ni Song Zungkan. Curious siyang tumingin sa matabang uod, saka nagkomento, ito kaya ang banal na relic ng tribo ng mga Gu Sorcerer na binanggit ni Master Xiao. Pilit siyang tumawa. Uod lang pala ito, malakas ang loob ng bibig niya, pero naninigas ang mukha niya. Naninigas ang kanyang mga braso, handang-handa ng tumakas anumang sandali. Sa loob-loob niya, sumisigaw na siya, anong gagawin ko? Kalma lang. Kalma lang. Pero hindi talaga ako makakalma. Habang busy pa siya sa pagdarasal sa sarili, biglang sumugod ang matabang uod. Sumugod ito sa kanya at umungol sa wika ng insekto, hangal na tao, minamaliit mo ba ang santong ito? Hindi na nakapagpigil si Song Zungkan. Nawala na siya sa sarili at binalibag ang matabang uod sa sahig habang nagmumura sa pandidiri. Layo sa akin. Malambot at nakakadiri. Pagkatapos, balisa siyang tumingin sa paligid, at naisip. Saan kaya nahulog ang uod na yon? Hindi naman siguro gumapang sa akin, di ba? Hinanap niya ng hinanap, pero sa halip na mahanap ang uod, hindi sinasadyang napansin niya ang ibang mga bagay na iniwan ni Noble Consort Lan para kay Qing Jing. Sandaling sumulyap si Song Zungkan sa kanya at nagsabing, hindi ko talaga akalain na kabilang ka pala sa Imperial Bloodline. At may dala ka ring dugo ng tribong Gu. Habang malalim ang iniisip, bigla niyang narinig ang uod na iyon. Nagsasalita ito ng wika ng tao. Hoy, saan ka pupunta? Bakit ka tumatakbo? Bilisan mo at iligtas mo siya. Ang meal ticket ko, malapit nang mamatay sa ginaw. Sa taranta niya, malakas na tinampal ni Song Zungkan ang uod at pinalipad ito palayo sa kanyang Imperial sister. Galit na nagmura ang matabang uod, napakasama mong kontrabida. Naglakas loob ka talagang sakta ng santong ito. Sunod, nagmamadali siyang pumunta sa tabi ni Qing Jing, hinawakan ng mahigpit ang kamay nito, at pinadaloy ang kanyang internal energy habang nagsasalita. Huminto na siya sa paghinga. Qing Jing, huwag kang magkakamaling mamatay, isa kang mahalagang piyesa sa plano ko. Para makalabas sa malamig na palasyong ito. At ayun nga, matagumpay niya itong nailigtas mula sa pintuan ni kamatayan. Pero sa sandaling nagising si Qing Jing, ang tanging nasabi niya ay, "Buwisit na Song Zungkan na yan." Nang marinig ito, tila nag-init ang ulo ng bida. Pinagsama ang luma at bagong galit, pinisil niya ang pisngi nito habang pinapagalitan. Kahit walang malay, nagagawa mo pa rin akong murahin. At ngayon, nahulog ka na sa mga kamay ko, di ba? Pagkatapos niyon, mabilis niyang ibinalik ang kanyang gwapo at kalmadong mukha. At mahinang umubo. Ang taong yun kanina ay hindi ako. Tingnan mo, mas maaliwalas na ang mukha mo ngayon, kahit na ikaw at ako ay magkadugo. Para mailigtas ang aking ina, hindi ko maiiwasang gamitin ka sa hinaharap, pero papanatilihin kitang buhay at ligtas. Habang daldal siya ng daldal, ang matabang uod sa tabi nila ay biglang nagbuntong hininga, delikado na ito. Ang santong ito ay mamamatay na, mamamatay na. Maaaring takot si Song Zungkan sa matabang uod na iyon, pero alam niyang ang isang sacred Gu relic ng tribong Gu ay hindi posibleng mamatay ng ganoon lang. Kaya naman, wala siyang nagawa kundi pakainin ito ng sarili niyang dugo mula sa layong 2 metro. Matapos iligtas ang tao at pakainin ang uod, tahimik na lumabas si Song Zungkan sa main door kahit tirik na tirik pa ang araw. Pagkaraan ng mga kalahating shichen, gaya ng inaasahan, kumatok si Chuji at nagtanong, "Prinsesa, tinatawag niyo po ba ako?" Pero wala siyang natanggap na sagot, itinulak niya ang pinto at nagmamadaling pumasok. Malakas na niyugyog ni Chuji ang ikapitong prinsesa at umiyak. "Prinsesa, gising. May sugat ba kayo? Bakit ang daming dugo sa kama?" Nagising si Qingjing dahil sa pagyugyog niya. Nahihilo at nanghihina habang humihingi ng tulong. Nang tanungin ni Chuji kung anong nangyari, pilit itong inalala ni Qingjing habang malabo pa ang paningin. Malinaw na nahimatay siya kanina, sino ang nagligtas sa kanya, o nananaginip lang ba siya, hindi niya akalain na ang pagpapakain. Sa ice silkworm pa lang ay ganito nakadelikado. Ang pag-aaral ng Gu Arts sa hinaharap ay tiyak na mapanganib. Darating ang oras na malalaman din ito ni Chuji. Si Chuji lang ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, kaya dapat niya itong sabihin sa kanya. Samantala, litong-lito si Chuji habang nakatulala lang ang prinsesa. "Prinsesa, bakit po ba kayo laging tulala? Nitong mga nakaraang araw. May nagustuhan na ba kayo?" Walang narinig na kahit isang salita si Qingjing at patuloy lang sa pagsasalita. Tiningnan niya ng seryoso si Chuji at sinabing, "Ang sasabihin ko sa iyo ay tungkol sa buhay nating dalawa. Dapat mong tandaan ito, at hinding-hindi mo pwedeng ipaalam sa iba." Masayang nangako si Chuji, "Sige po, sasabihin ko. Tiyak na itatago ko ang sikreto niyo." "Teka, totoo ba yan, prinsesa? Nasa Cold Palace pa lang kayo, pero parang mayroon na kayong nagugustuhang tao."
Biglang inilabas ni Ching Jing ang matabang uod mula sa kung saan at formal itong ipinakilala. Ito ang ice silkworm na iniwan sa akin ni Ina. Ito ang hari ng lahat ng insekto ng gu sa ilalim ng langit. Nagtitipon ito ng hindi mabilang na lason. Kumuha ng mga insekto at pagsamahin ang mga ito sa isang sorcery manual at siguradong makakapag-cultivate ka na ng gu arts na kinatatakutan ng lahat. At gaya nga ng inaasahan, dahil sa katotohanan ito, sobrang nagulantang si Chuji kaya napasigaw siya sa gulat. Gu sorcery. Pero, iyan ay isang ipinagbabawal at masamang sining. Prinsesa, wag po kayong mag-ensayo ng mga masamang sining. Alam din iyon ni Qingjing, pero buo na ang loob niya. Chuji, ito na lang ang tanging paraan ko. Dito sa palasyo, anumang oras ay may pwedeng manakit sa atin. Para mabuhay, kailangan kong maging eksperto sa gu arts. Nang marinig ito, napasinghot si Chuji sa lungkot. Kasalanan ko po lahat dahil wala akong silbi. Prinsesa, wag po kayong mag-alala. Kahit sino pa ang mahalin nyo, susuportahan kayo ni Chuji. Nararamdaman ni Qingjing na parang may mali na sa usapang ito. Doon lang. Niya galit na pinalo si Chuji at pinagalitan. Ano ba talagang tumatakbo sa utak mong yan buong araw? Aasa kay Xuanjing? Karapat-dapat ba siya? Sa akin. Agad namang humingi ng tawad si Chuji. Opo, ang ikasiyam na prinsipe ay wala pang kalahati ng silbi ni Chuji sa inyo, prinsesa. Sa kabilang kwarto naman, seryosong nagbabasa ang ikasiyam na prinsipe. Si Master Xiao, na palaging nasa tabi niya, ay nagtanong ng may pag-aalala, mahal na prinsipe, wala po ba kayong balak na kilalanin ang ugnayan niyo sa ikapitong prinsesa? Kalmadong sumagot si Xuanjing habang nagsusulat, kakamulat lang niya sa tunay niyang pinagmulan. Kung kikilalanin ko siya, ngayon, masisira ang mga plano ko. Noong tinanong ni Master Xiao kung ano ang balak niya, malamig na sinabi ni Xuanjing, naaalala. Kung na sinabi mo dati na para maging matagumpay ang pag-cultivate ng gu sorcery, kailangang pakainin ang mga nakalalasong insekto ng sariwang dugo ng mga buhay para gumana ito. Tama po. Matapos makumpirma, malamig na tumingin sa labas si Xuanjing. At nagsabi, mahal na kapatid, hayaan mong handugan ka ng iyong nakababatang kapatid ng isang engrandeng regalo, at gaya nga ng inaasahan, ang sandaling natapos siyang magsalita, isang malaking sunog ang sumiklab sa isang sulok ng palasyo, nagpanik ang lahat. Bilis, pumunta kayo rito. Sunog. Dali, sa kwarto ito ng ikasiyam na prinsipe sa dulo ng Cold Palace, mayroon na palang nagsimula ng isang lihim na operasyon ng pagdukot sa ilalim ng tahimik na gabing ito. Kagabi lang, magulo pa ang buong palasyo. Pero, maaga pa lang kinabukasan, abala na si Chuji sa labas sa paghuhukay sa niebe. Masaya siyang sumigaw, nahanap ko na. Sinundot ni Chuji ang insektong nakabaon sa ilalim gamit ang isang patpat at bumulong, hindi ko naman siguro ito napatay, di ba? Sana. Makatulong ito sa mahal na prinsesa. Ang bating na kanina pa sumusunod kay Chuji ay isa pala sa mga tauhan ni Consort Dowager Shen. Nagmadali siyang bumalik at nagulat, Auntie Shen, huwag po kayong mag-alala. Ang lahat ay naiayos na ng tama. Walang ibang masasaktan. Marahang paalala naman ni Shendan sa kanya, mabuti, siguraduhin mong magpakawala ng mga insekto. Doon kada 3 araw. Pagkatapos niyon, pumasok si Auntie Shen para magulat sa kanyang amo. Ayos na po ang lahat, walang maghihinala. Pabulong na nagsalita si Consort Dowager Shen. Kampante ako kapag ikaw ang gumagawa ng paraan, naaalala. Ko ang sinabi ni Luning noon na ang pag-cultivate ng gu arts ay nangangailangan ng maraming nakalalasong insekto. Iniisip ko lang, kung ang mga insektong ito ba ay tutulong sa kanya na makuha ang isang uri ng masamang teknik. At ayon na nga, si Chuji ang naatasang kumuha ng mga ito, habang ang ating ikapitong prinsesa ay matagal nang nagkulong sa kanyang kwarto para mag-cultivate. Matapos ang matagal na pagpo-focus, biglang nagkaroon ng maliit na pagsabog. Hindi ito matanggap ni Song Qingjing kaya gumulong-gulong siya sa sahig habang umiiyak. Bigo na naman. Bakit? Ano bang mali? Bakit palaging palpak? Biglang pumasok si Chuji dala ang isang nakakagulat na balita. Prinsesa, nandito po ang ikasiyam na prinsipe. Naghihintay po siya sa labas. Agad na nagmura sa isip si Qingjing. Bakit nandito yan kung kailan ayos na ang lahat? Kahit iyon ang nasa isip niya, naging maasikaso pa rin siya. Bitbit ang tsaa, binati niya ito. Ikasiyam na kapatid, anong ginagawa mo rito? Si Xuanjing naman na makapal ang mukha as usual, ay nagsabi, napagod ka noong binisita mo ako noong nakaraan. Mahal na kapatid, pumunta ako rito para magpasalamat. Nang makitang hindi siya natitinag, ginamit niya ang kanyang special move, tumagilid ang ulo at nagcute-kutan. Maaari kayang nagagalit pa rin sa akin ang mahal kong kapatid dahil sa pag-uugali ko noong may sakit ako. Iyon ang sabi niya. Pero ang totoo nilang mga iniisip ay mas tapat. Kung wala kang silbi, bakit naman ang isang marangal na lalaking gaya ko ay magpapakababa? Sa iyo? Naisip naman ni Song ng may pandidiri.
Ginagamitan niya talaga ako ng handsome man trap, at ang cute pa niya ha. Paka na ito. Siguradong paka na ito. Hindi naniwala si Qingjing, at dahil nanatili siyang kalmado, sabi niya, paano namang mangyayari yon? Kaya, bigla siyang lumapit at bumulong. Kung ganoon mahal kong kapatid, sinabi mo noon na ilalabas mo ako sa Cold Palace, maaari ko bang malaman kung kailan yon? Doon lang na-realize ni Qingjing na ito pala ang dahilan ng pagpunta niya. Kanina pa siya handa. Kaya, kalmado niyang sinabi, huwag kang mag-alala. May plano na ako. Hintayin mo na lang ang utos ko, kapag dumating na ang oras, tiyak na. Mailalabas kita sa Cold Palace. Ang puntirya niya ay ang birthday banquet ng emperador sa darating na kalahating buwan, na siya ring pinakamagandang pagkakataon para makaalis sa Cold Palace. Nang marinig iyon, parang may kung anong duda si Xuanjing. Sobrang sigurado ng tono niya, maaari kayang bukod kay Consort Dowager Shen at sa Gu Sorcery, ay may iba pa siyang backup. O, ano na? Dahil mukhang hindi pa rin ito kumbinsido, nagtanong si Qingjing, pero ngumiti lang ng inosente ang kaharap niya at nagsabing, "Siyempre, naniniwala ako sa mga sinabi ni ate, at para makabawi sa nangyari nung huli, ang iyong kapatid ay may inihandang isang espesyal na regalo para sa iyo." Pagkarinig pa lang sa salitang espesyal na regalo, agad na naging alerto si Qingjing, pero ang sabi lang ni Yuan Qin, "Nang napakaluwag, ate, sumama ka lang sa akin. Malalaman mo rin pagkakita mo nito." Naisip ni Qingjing sa sarili niya, titingnan natin kung ano ba talaga ang binabalak mo. Kapag ito ay isang bitag, ako ang unang titira. Ang eye silkworm na nakatago sa loob ng damit ni Qingjing ay excited na ring nakatingin at nagsabing, parang may nakita akong kakilala itong santong ito. Matapos sumunod kay Yuan Qin ng ilang sandali, dinala siya nito sa isang silid at maingat na isinara ang pinto sa likuran nila. Dahil dito, agad na bumalik ang trauma ni Qingjing mula nung huli siyang i-frame up at sumigaw siya. Yuan Qin, wag mong sabihing balak mo na naman akong pagbintangan dito, ha? Si Yuan Qin, na eksperto sa pagpapasa ng sisi, ay sumagot ng walang bahid ng hiya. Mali ang iniisip mo, ate. Nabalitaan ko lang na ang paggamit ng dugo ng isang buhay na tao sa pag-aaral ng sining ng Gu ay mas nagbibigay ng magandang resulta. Kaya naman nung marinig iyon, lalong naging mapagbantay si Qingjing. Paano nito nalaman na nag-aaral siya ng sining ng Gu? Pagkatapos ay nagkunwari siyang walang alam at nagsabing, anong sining ng Gu? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Hindi na ito itinago ni Yuan Qin at direktang sinabing, kahit nung nasa palasyo ng Sisen tayo, hindi ko nakitang ganyan kakatense ate. Biglang nanlisik ang mga mata ni Qingjing at bumulong sa sarili, so, nandoon din pala siya nung gabing iyon. Gaano kaya karami ang nakita niya? Pagkatapos ay mahinang nagsalita ang ikasiyam na prinsipe, ate, huwag kang mag-alala, isang patay na tao na ngayon si Yin Qin. Ang paggamit ng dugo niya para sa Gu ay isang lihim na walang makakaalam, kahit Diyos o multo. Pagkatapos niyang magsalita, ibinato ni Qingjing ang matabang uod sa kanya at hiningal na nagsabi, kung ganoon, pwede ka na ring mamatay ng walang nakakaalam. Dahil sa likas na takot ni Yuan Qin sa mga uod, napatigil siya sa kinatatayuan niya. Pagkakita ng matabang uod sa bida, umungol ito, matagal na tayong hindi nagkita. Pangit na lalaki. Nagpunta ka ba rito para mag-donate ulit ng dugo sa santong ito? Nagkakandatalon ito sa noo niya, kaya muntik na siyang mahimatay sa takot, habang si Qingjing naman ay nagtataka kung bakit hindi ito inaatake ng ice silkworm. Nang makita niyang nanigas na ito na parang bato, bigla siyang natuksong asarin ito. Ikasiyam na kapatid, anong nangyayari sa'yo? Sabi ni Yuan Qin, na tila isang robot na nagbabanggit ng bawat salita. Bilis. Alisin mo ito. Doon pa lang naintindihan ni Qingjing ang nangyayari. Hindi niya mapigilang mapahalakhak, Yuan Qin, takot ka pala sa mga uod. Pagkarinig doon, naging hindi mapakali ang ice silkworm at minura siya. Basura. Ang cute-cute ng santong ito, anong kinakatakutan mo? Samantala, ang tanging biktima ay patuloy na nagmamakaawa. Tumigil ka na sa katatawa at alisin mo na ito sa akin. Pinigil ni Qingjing ang tawa niya at dahan-dahang inalis ang matabang uod. Pagkatapos noon, agad siyang umatras ng 2 metro at sumigaw, huwag kang lalapit. Kung may sasabihin ka, diyan ka lang sa malayo. Natawa na lang sa loob si Qingjing. Sa past life niya, masyado siyang naging mailap dito. Nakalimutan niyang sa mga oras na ito, isa pa lang itong bata. Alam ang kahinaan ni Yuan Qin, lumapit siya dala ang uod habang sinusubukan siyang usisain. Kung ganoon, ikasiyam na kapatid, sabihin mo sa akin, ano pa ang alam mo? Malabong sumagot ang bida, nung gabing iyon sa palasyo ng Sisen, sa tingin mo ba bakit naging ganoon kadali ang lahat? Doon lang niya napagtanto na ang tunay na palihim na tumulong sa kanya ay si Yuan Qin pala, ang batang lalaki, na hindi mapakali sa kinatatayuan, ay nagpatuloy. Tsaka nung muntik nang mamatay si ate habang nag-eensayo ng sining ng Gu, hindi ka ba nagtataka kung paano ka nakaligtas sa panganib? Tanong niya nang may pagod, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Paano ka naging ganito kaalam sa mga insektong Gu? Sa loob-loob ni Qingjing, nakasimangot na siya. So, hindi lang pala iyon panaginip, kundi iniligtas ako ng kaaway ko.
Ang pangit ng pakiramdam na ito dahil patuloy na itinutulak ni Qingjing ang matabang uod sa kanya. Kinilabutan na ng husto si Yuan Qin at umamin, sinabi sa akin ng master ko ang tungkol sa panggagawa ng gu. Nung bata pa siya at naglalakbay, nakasalamuhan niya ang mga tao mula sa tribong gu at natuto ng ilang paraan. Matapos mag-isip sandali, nakabuo na siya ng konklusyon. Master, sumukhang ang martial arts ay itinuro rin ng taong iyon. Medyo nagdududa siyang nagtanong dahil lang sa maikling pagkikita, nagawa na niyang matutunan pati ang mga paraan ng pagsasanay. Dahil nakitang konti lang ang alam niya, ang ikasiyam na prinsipe ay matiyagang nagmalaki sa mas malawak niyang kaalaman. Kahit na malayo sa mundo ang tribong gu, minsan nang nailigtas ng master ko ang isa sa kanila na gumanti sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng ilang teknik. Pero habang mas nakikinig si King Jing, lalo niyang gustong malaman ang lahat. Inilapit pa niya ang Ice Silkworm kay Yuan Qin, kaya napasigaw ito, "Wag mong ilapit sa akin yan." Habang patuloy siyang kinukulit ni Qing Jing, "Bakit mo ako gustong tulungan? Paano ko malalaman kung totoo o peke ang mga sinasabi mo?" Wala nang ibang nagawa ang bida kundi ituro si Yin Qin at sumigaw, "Siyempre, umaasa ako na matutulungan ako ni ate na makaalis ng maayos dito sa Cold Palace. Tungkol naman kung totoo o peke ito, hindi ba malalaman mo rin naman, ate, sa oras na subukan mo ito?" Napangiti ng nakakatakot si Qing Jing. Naisip niya, tama nga. Totoo man o hindi, malalaman ko rin sa isang pagsubok lang. Habang nandito na rin lang ako, makikita ko rin kung talagang takot ba si Song sa mga insekto o kung may pinaplano lang siyang masama. Sobrang nakakatakot ang mukha niya kaya naging alerto ang ikasiyam na prinsipe at nagtanong, "Ano bang balak mong gawin?" Tiningnan ni Song Qingjing ang bilanggo at sinabi, "Hindi ba sabi mo susubukan natin? Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Bilisan mo at kunan mo siya ng dugo, paanong ang ganito kabigat na trabaho ay ipapagawa mo sa isang binibining gaya ko?" Nakahinga ng maluwag ang prinsipe at tinanggap ang utos. "Naiintindihan ko, aking kapatid." Habang nakatuon ang ikasiyam na prinsipe sa pagkuha ng dugo, patagong nagsimulang mag-ensayo si Qingjing ng gu sorcery sa likuran nito. Naisip niya na kung magpapatawag siya ng mga lason na insekto, pwede niya itong patayin ngayon na, hindi pwede yon. May master sa likod niya na maalam sa gu arts, siguro ay magagamit ko ito para matuto pa ng ibang mga teknik. Dahil doon, mas nag-focus na lang siya sa kanyang pagsasanay. Kawawang Song Ziun, namutla siya habang pinapanood ang mga insekto. Isang kawan ng mga insekto ang gumapang mula sa kung saan, mukhang mas lito pa sila kaysa sa kanya. "Sino ako? Nasaan ako?" Sa isang iglap, sinalakay ng hukbo ng mga insekto ang bilanggo, at nagsimulang sipsipin ang dugo nito. Pinagpawisan siya ng malapot habang nararamdaman ang agos ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Noong malabo na niyang naaninag ang hugis ng isang higanteng gagamba sa loob niya, doon palang nanlaki ang mga mata ni Qingjing. Napasigaw siya, "Gumagana nga. Nararamdaman ko na ang kapangyarihan." Tuwang-tuwa niyang hinawakan ang Ice Silkworm at sinabing, "Napakagaling." Nanginig si Song Ziun sa nakita at nagtanong, "Babae ka, pero hindi ka man lang ba natatakot sa mga insektong to?" Habang inililipat ni Qingjing ang matabang uod, masaya niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala, ikasiyam na kapatid. Hinding-hindi ko sasabihin kahit kanino na takot ka sa mga insekto." Nang makitang maayos na ang lahat, naging seryoso ang mukha ni Ziun. Gusto na niyang maunang umalis, "Gabi na. Kailangan na nating umalis. Ako na ang bahala sa bilanggo." Pero ang matabang uod ay pabalik-balik pa ring gumagalaw at nagsalita sa wika ng mga insekto, "Master, ang sarap ng dugo niya. Gusto ko pa." Palaging nararamdaman ni Qingjing na may lihim na pakana sa pagitan nila. Pagdating nila sa pinto, hinaan ng prinsipe ang kanyang boses. Madilim ang tingin na nagtanong ang ikasiyam na prinsipe, "Aking kapatid, maituturing na nating magkakampi ang isa't isa. Pwede ba akong magtanong?" Matapos makuha ang permiso, diretsahang nagtanong si Zion. "Sa pagkakaalam ko, wala naman akong ginawang masama sa iyo. Bakit parati mo na lang akong gustong patayin?" Dahil sa hirap ng tanong, talagang natigilan si Qingjing ng matagal. "Sa nakaraan kong buhay, wala rin naman akong ginawa sa iyo. Pero hindi ba't pinatay mo pa rin ako sa isang saksak lang ng espada?" "Hindi. Kailangan kong makaisip ng magandang rason para maloko siya ngayon." Sa sandaling iyon, palihim na nagmura si Zion. "Wisit. Hindi ba niya pwedeng itago ang bagay na yan?" Pagkatapos ay ginamit ni Qingjing ang galing niya sa pag-arte at biglang humagulgol ng malakas. "Noon, sinaktan ng nanay mo ang nanay ko at naging dahilan para mawala ang pabor ng hari sa kanya. Siya ang may kasalanan kung bakit ako naghirap. Itinapon ako sa Cold Palace. Ang utang ng ina ay dapat bayaran ng kanyang anak, hindi ba't dapat lang nagustuhin kong mamatay ka?" Nang marinig ito, nanginig ang ikasiyam na prinsipe at pinagalitan siya. "Kalokohan. Kung paborito ang nanay ko, bakit siya pinalayas? Basta tulungan mo akong makaalis sa Cold Palace, sisiguraduhin kong iimbestigahan ko ito ng maigi at bibigyan kita ng paliwanag. Lilinisin ko ang pangalan ng nanay ko." Yan ang sabi niya. Pero magkaiba ang tumatakbo sa isip nilang dalawa.
Noong ikulong si Noble Consort Lan, matagal nang naipatapon ang nanay ko sa hilaga, punong-puno ng kasinungalingan ang babaeng ito. Kung hindi ko siya magagamit, mukhang kailangan ko na lang siyang patayin. Malinaw na malinaw ang lahat para sa ikasiyam na prinsipe. Masyadong matalino si Song Qingjing, mas mabuting iligpit ko na siya agad, tahimik na sumumpa ang prinsesa. Kinabukasan, isinama ni Qingjing ang kanyang katulong para mamasyal sa Imperial Garden. Nakarinig siya ng kaguluhan doon. Sinong mag-aakala? Magkalapit pala kayo ng hamak mong kapatid, hanggang sa punto na ikaw pa ang tatanggap ng parusa para sa kanya. Nang makita ang kanyang amo na nakatayo lang doon, pabulong na nagpaalala ang katulong. Prinsesa, baka po ang mga konsorte yan. Dapat na po tayong umalis para iwas gulo. Pero nagpumilit si Qingjing na lumapit at tingnan ang nangyayari. At totoo nga, nakakita siya ng isang nakakagulat na eksena. Maraming tao ang nakapalibot sa isang konsorte na nasa nagyayelong lupa. Si Noble Consort Jiang yon. Hawak-hawak niya ang kanyang mukha habang galit na sumisigaw, Consort Wu, Noble Consort din ako. Dahil lang ba paborito ka, nagagawa mo ng hayaan ang mga tauhan mo na bastusin ang nakakataas sa kanila, hindi ka ba natatakot sa emperador? Dahil dito, ilang beses lang tumawa ng malamig si Wu. Naku, takot na takot ako, ate. Siguraduhin mong isumbong mo sa kanya ang lahat ha. Matapos makinig ng palihim, nakaisip ng plano si King Jeng. Dati nang paboritong-paborito si Noble Consort Jiang dahil nanganak siya ng isang prinsipe. At kung hindi ako nagkakamali, sa susunod na taon ay mababalik muli ang kanyang kapangyarihan. Sa tabi niya, bumulong ang katulong. Kinakabahan po ako, prinsesa. Balita ko po ay paboritong-paborito si Xiao Wu ng mahal na hari ngayon, at sobra na ang pagiging arogante niya. Kailangan na po nating umalis. Pero parang walang narinig si Sekin Jing, inilabas niya si Fatbug at inutusan itong. Tawagin agad ang isa sa mga maliit nitong alagad. Sobrang yabang pakinggan ng ice silkworm sa salitang insekto. Kung hindi lang dahil sa dugo mo, ang isang banal na katulad ko ay hindi man lang mag-aabala sa ganyang kaliit na bagay. Sa sobrang yabang ni Xiao Wu, hinawakan niya si Noble Consort Jiang sa baba at ninisihan, ate, kumukupas na ang ganda mo dahil sa tanda. Ni hindi na nga nag-aabalang makipagkita sa iyo ang mahal na hari. Bakit hindi na lang kita tuluyang patahimikin? Para naman hindi ka na tumandang mag-isa rito sa gitnang palasyo at malupit niyang iniutos. Mukhang medyo nalilito ang mahal na konsorte. Tulungan nating magising ang diwa ng Noble Consort. Sumunod ang mga tauhan niya at malakas na itinulak si Noble Consort Jiang sa gitna ng niebe. Napasigaw sa takot ang katulong ng Noble Consort. Ang lakas ng loob niyo na tratuhin ng ganyan ang mahal na lady. Kayo naman ang unang bumangga sa amin. Gaya ng inaasahan, sa sumunod na segundo, agad na sinipapalayo ng grupo ang batang katulong, dahil sa galit at pait, mariing sinabi ni Noble Consort Jiang. Nang dahan-dahan, Xiao Wu, babayaran mo ang kahihiyang ito balang araw. Pero nakangising sagot lang ni Xiao Wu, ate, tigilan mo na ang pangangarap ng gising. Sa isang sulok, isang berdeng ahas ang nakakunot noo at palihim na nagmumura. Ano bang ginagawa ng mga tumpok ng karneng ito? Taglamig na yon. Malamig at inaantok ako. Bakit ba ako ginising ni boss para magtrabaho? Nakakainis? Dahil doon, gumapang ito at kinagat ang isa sa mga tauhan ni Xiao Wu sa binti, kaya naman naging magulo ang lahat. May ahas. Takbo. Xiao Wu, may ahas. Buwisit ka, bulag ka ba? At hindi pa doon natatapos. Dahil nagising sa tulog, galit na sumugod ang ahas kay Xiao Wu. Ibinuka nito ng malaki ang bibig na tila nagmamayabang. Tingnan niyo kung gaano ako kalakas, pero bago pa man ito makakagat, hinimatay na si Wusa. Takot. Sinamantala ng mga tao sa paligid niya ang pagkakataon para kalad ka rin siya palayo habang sumisigaw. Hinimatay si Consort Wu. Bilis, tawagin ang manggagamot. Nadismaya naman ang ahas at idinila ang dila nito sabay bulong. Eksakto ang pagkakahimatay niya pero may dalawa pa rito. Kaya naman, itinuon nito ang atensyon kay Noble Consort Jiang, pero bago pa man ito makapanakot. Isang mataba at maliit na kamay ang biglang sumunggab sa leeg ng berdeng ahas. Nagmaang-maangan si King Jing at sinabing, tumakbo po kung saan-saan ang alaga ko at tinakot kayo, mahal na lady. Parusahan niyo po ako, alam na alam ni Noble Consort Jiang. Na kung hindi dahil sa ahas na iyon, baka nanganib ang buhay niya. Kaya naman, gusto niya talagang malaman kung sino ang batang ito. Agad namang itinapon ng ikapitong prinsesa ang berdeng ahas, at magalang na nagpakilala. Nagbibigay-pugay po si Qingjing sa inyo, mahal na Lady Jiang. Nang marinig ang kaniyang pangalan, agad na-realize ng Noble Consort na ito ang prinsesa mula sa Cold Palace. Gayunpaman, malambing pa rin siyang nagpasalamat sa bata. Ikaw pala ang ikapitong prinsesa. Ilang taon na tayong hindi nagkikita, at lalo ka talagang gumaganda. Magaling kumuha ng loob ng tao ang bida, kaya malambing niyang sinabi, sobra naman po ang papuri niyo. Nahihiya po si Qingjing. Hinaplos ni Noble Consort Jiang ang kaniyang ulo at sinabing, malamig ang panahon ngayon, halika sa silid ko, at uminom tayo. Ng tsaa na may luya.
Dahil nagpapakabait, sumagot si Qingjing, kung gayon, susunod po ako ng buong galang. Si Noble Consort Jiang ay binigyan siya ng tsaa at malambing na nagtanong, nilalamig ka pa ba? Sumabay naman sa agos si Qingjing at sinabing, mahal na lady. Napakainit po rito. Matagal na panahon na po bago ko naramdaman ang ganitong init. Kanina pa siya nakatingin sa paligid at gumagawa ng sariling konklusyon. Kahit na bumaba na ang katayuan ng pamilya ni Noble Consort Jiang at nawalan na siya ng pabor sa hari. Ang kaniyang kasuotan at mga gastusin sa bahay ay hindi naman napabayaan. Mukhang hindi ganoon kasimple ang sitwasyon gaya ng nakikita sa labas. Tuwang-tuwa sa kaniya si Noble Consort Jiang at sinabing, napakabata mo pa. Pero bago pa man niya matapos ang pagpuri, biglang pumasok si Chuji at nagulat ng may pag-aalala, prinsesa, masama po ito. Sumugod po rito si Xiao Wu, kasama ang maraming tao. Ang babaeng iyon, naglakas loob talagang magdala ng mga tao sa palasyo ng Noble Consort para lang humanap ng kung sino. Walang takot na nanalasa ang mga tauhan niya at nagbasag ng maraming gamit sa loob ng palasyo. Hindi na nakatiis ang mga tao mula sa palasyo ni Noble Consort Jiang at sumigaw sila, Consort Wu, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ayaw namang magpatalo ng bruha at sumigaw. Saan galing ang ahas na iyon? Siguradong naiinggit kayo dahil ako ang paborito at gusto niyo akong saktan. Bugbugin niyo siya. Bugbugin niyo hanggang sa umamin. Sa gitna ng gulo, kalmadong inutusan ni Qingjing si Chuji, bilis, hanapin mo si Consort De. Dito lang ako para harapin ang malupit na si Xiao Wu. Hindi niya talaga masikmura ang pambubuli ni Xiao Wu, sa iba ng ganoon kalala. Kaya naman, nang makakita si Qingjing ng nagbabagang kalan, malakas niya itong sinipa at pinalipad. Diretso kay Xiao Wu. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag at natigilan ang buong maingay na madla habang nakatitig kay Qingjing na biglang bumagsak sa sahig at nagsimulang humagulgol, nadapa ako. Doon lang nagpanik si Xiao Wu at napasigaw. Ang damit ko. Biglang nagmukhang takot na takot ang ikapitong prinsesa. Mahal na lady, ang malupit na Xiao Wu na yan ay gusto